Yan, OFW ka ba at ngayon is nag-iisip ka bakit sobrang mahal sa atin sa Pilipinas pero dito sa ibang bansa is hindi naman natin halos nararamdaman yung pagtaas ng mga bilihin. So guys, meron kasi tayong ugali, tayong mga Pilipino na goes sa trend. So dahil nagtaas ang mga oils ngayon at tayo talaga is wala naman tayong pag-aari doon sa oils, walang pag-aari ang gobyerno natin, ano po nangyari? So pag tumaas ang sektor ng sa oils, is taas po ang lahat. Dahil hindi nga natin siya pag-aari, hindi siya makokontrol ng ating gobyerno. So sa mga panahon na to, sino pong mga nakikinabang? Siyempre mga investor, mga malalaking kumpanya, mga negosyante. Pero tayo, nagagalit tayo doon sa mga negosyante. Bakit tayo nagagalit? Kasi taas sila ng taas ng ng oil, ganyan, ganyan, ganyan. So negosyo po sila. Hindi ko sila sa kinakampihan. Pero nakita nyo ba yung difference? Ang hirap maging mahirap, di ba? Ang hirap na tayo yung consumer, tayo yung bumibili sa kanila. Kasi sila, siguro kung ikaw man nasa sitwasyon ng mga negosyante natin ngayon, siguro dahil ito yung trend, ito yung malaki yung kita natin, ito yung mga panahon na malaki yung kikitain natin, ito yung mga panahon na malaki yung tutubuin natin. So baka kung ikaw rin na nasa sitwasyon nila ngayon, ganun din ang gagawin mo. Pero dahil nga tayo, isa tayong mahirap lang tayo, so alam natin kung gaano kahirap sa laylayan, di ba? Alam natin. So, anong gagawin natin para mabago natin yon? So, itry po natin na improve yung sarili natin. So, eto, sa mga kapwa ko OFW, lagi ko tong sinasabi na kung tayo is pumunta ng ibang bansa kasi meron tayong pangarap, i-make sure natin na pagbalik natin ng Pilipinas, natupad natin yung pangarap natin. Ano ba yung mga pangarap natin? Nung pagpunta mo ng ibang bansa, nangarap ka na magkaroon ka ng paupahan, nangarap ka na magkaroon ka ng ganitong business, nangarap ka na magkaroon ka ng water station, nangarap ka na magkaroon ka ng bahay, ng sasakyan, lahat yan naging pangarap mo. Pero nung pagdating mo ng ibang bansa, lahat yun nakalimutan mo. Tapos pagbalik mo ng Pilipinas, consumer ka pa rin. So, consumer, that means wala kang negosyo, kahit ano wala kang negosyo. So, kailangan mong mag-avail ng lahat ng iniaalok ng isang negosyante sa'yo. So guys, kung wala tayong babaguhin sa sarili natin ngayon, automatic po yan. Patuloy tayo magiging consumer. Ako, consumer din ako guys. Consumer ako. Pero in some point, dahil nga meron akong maliit na pinauupahan, in some point, meron din akong part na ako yung producer. Kasi may naupa sa akin. Nagets niyo ibig ko sabihin? Ibig sabihin, consumer ako, bumibili ako ng mga pagkain, bumibili ako ng mga, lahat ng pwede kong gamitin sa sarili ko is binibili ko. Pero at the same time, merong tao na umuupa doon sa bahay na pag-aari ko. Ibig sabihin, nagbabayad din siya sa akin. Kahit nagbabayad ako sa ibang tao, may nagbabayad din sa akin. So, ito yung gusto kong i-elaborate sa inyo guys na hindi naman lagi na tayo yung consumer. So, isipin nyo na lang kung OFW kayo. Pag alis nyo ng Pilipinas, nangarap kayo na magkaroon ng bahay. So, pag uwi nyo, meron kayong bahay. Ngayon, yung bahay nyo is worth 2 million. So, ang sarap po niyang pakinggan kasi worth 2 million. Kung tutusin, ang laki na nun, worth 2 million, di ba? So, finish na talaga yun. Pero, kung iisipin natin, pag umuwi tayo ng Pilipinas, yung 2 million ba na ipinagpagawa mo ng bahay, is tutulungan ka ba niya para hindi ka na magtrabaho sa Pilipinas? Siyempre, ang iba sa inyo sasabihin, di magtatrabaho ko pagdating ko ng Pilipinas. Yun nga po, habang bata tayo, kaya natin sabihin yan. 40, 50 years old, kaya natin sabihin yan. Pero pag patakbo natin ng 60 years old, kaya pa ba natin sabihin na magtatrabaho ako? Siguro yung mga mas bata sa inyo sasabihin na ngayon ka pa ba makakaisip magtrabaho, 60 years old ka na or 70 years old ka na. Syempre pag matanda na tayo, wala na po tayong kakayahan. Wala na tayong kakayahan para magtrabaho. Wala na tayong kakayahan para mag-isip, para iangat yung sarili natin kahit gustuhin natin. As OFW, ito lagi ko itong sinasabi sa inyo. Guys, habang kumikita tayo ng pera, itry natin na maghanap ng tutulong sa atin pagtanda natin. So, ang ibig ko sabihin, ito yung mga generate ng income natin. Ibig ko sabihin is like, mag-avail ka or bumili ka ng mga pwede mong ipang negosyo pag uwi natin ng Pilipinas. So guys, kayo ang makikinabang dyan. Hindi po dyan makikinabang ang ibang tao. Kayo ang mamahala, kayo ang makinabang. Pagtanda nyo, ito yung tutulong sa inyo. Nakadepende yan kung ano yung passion nyo. Wala akong inaano, kasi lahat naman ng negosyo is pwede. Wala akong inaano na, ito yung gawin nyo, ganyan. Yung iba ang sinasabi is mag-gold investment. Kung yan po yung makakapagpalubag ng loob nyo para mapigilan nyo ang inflation at pagtaas ng presyo ng mga natin, ng bilihin at pagbaba ng presyo ng pera,
is gawin niyo po kung yun yung tingin niyo na mas maganda para sa inyo. So, ang gold investment, insurance, puwede rin kayong mag-invest, property, paupahan, yan po mga puwede niyong gawin habang tayo ay nakakapagtrabaho dito sa ibang bansa at habang tayo ay kaya pa nating mag-generate ng income. So, kapag kasi tumigil na tayo kasi age 45, 50, medyo ang mga OFW hindi na gano'n ka-active, eh. Medyo hirap na tayo sa pag-ano ng trabaho. Kasi alam naman natin na ang trabaho sa ibang bansa medyo mahirap. Ang trabaho sa ibang bansa guys is mabigat, 'di ba? Ako po, sa sitwasyon ko, nagtrabaho ako sa ibang bansa, mabigat po yung mga nabubuhat ko. And yun nga, minsan naglalaki na yung aking mga tuhod kahit medyo bata pa ako. So, isipin nyo na lang na pag age ng 50 natin, ano pa yung puwedeng mangyari sa atin, 'di ba? So, isipin niyo na lang 'yun. Kasi ang hirap, eh. Kadalasan kasi parang ngayon sinasabi natin na, "Hindi, meron pa naman akong sasahurin, eh, may sahod pa naman ako next month." Kapag hindi natin na-try na idisiplina 'yung sarili natin, so wala pong mangyayari sa atin. So, uuwi talaga tayo sa Pilipinas ng luhaan tayo. Kasi nangyari 'yan sa akin guys nung time na nag-Taiwan ako, 'di ba? Tapos nag-Japan ako. So, Taiwan at Japan, imaginin niyo 'yun ha, nagdalawang bansa na ako. So, 6 years 'yun. Dire-diretso po 'yun, natigil lang 'yun ng siguro mga 7 months from February 2016 to October 2016 kasi nga 'yun yung time na galing ako ng Taiwan and then nag-apply ulit ako papunta naman ng Japan. So, hindi kasi ako bumalik nun sa Taiwan. So, after nun, 2019 bumalik ako ng Pilipinas ng October. 2020 naman is, yun nga nangyari, nagkaroon ng pandemic. So, dumapa po talaga ako nun, back to zero as in kung meron pang mas worse sa zero is dun ako. Nag-negative as in negative po talaga ako. Nagkaroon ako ng utang-utang, kalahating milyon naging utang ko po. Hindi po ito kwentong barbero lang. Totoo po talaga 'to nangyari, na-scam ako. Lahat-lahat na po nangyari po sa akin. And then inangat ko lang talaga yung sarili ko. Sabi ko, kapag ganito yung ginawa ko, kapag ganito ako, ibig sabihin pala, kung walang nagge-generate sa akin ng income, kung walang tutulong sa akin kapag tumigil ako ng pagtatrabaho, paano ako mabubuhay? Kasi nung panahon po na yun, stop po talaga kami ng pagtatrabaho nung nag-ano ang pandemic eh, sa Pilipinas. So doon kasi ako inabot, stop talaga kami ng pagtatrabaho nun. And then wala na akong may bayad dun sa bahay na kinuha ko. Tapos ang ginawa ko, nagwardya po ako niyan sa Manila. So ibig sabihin, dahil wala naman akong pumapasok na pera, lahat po, yung kalahating milyon na naipon ko that time sa Japan, naubos po talaga yung lahat. As in, wala talagang natira. Nagkautang-utang ako. Nung nag-apply po ako sa Czech Republic is, ano talaga, galing sa utang. So, sa mga kaibigan ko, yan, mga nagtulong po sa akin talaga. Malaki po yung mga natulong nila sa akin. So, yun yung ibig ko sabihin na talagang kailangan nating mag-generate ng income, kailangan nating humanap ng way para mapalago yung ating pinaghirapan sa ibang bansa. Kasi kagaya nga ng sinabi ko, imagine niyo kalahating milyon. Tapos, nag-pandemic lang, naubos. Siguro kung meron akong income nung panahon na yun, yung tipong monthly may pumapasok sa akin kahit 10K man lang. Siguro hindi naman siya ganun na talagang as in masasairan ako. Kasi kahit paano, may papasok sa akin na pera eh. Pero dahil nga walang